Yan, magandang gabi pong muli sa inyong mga kapatid. Tayo po muli makakapakinig ng salita po ng Panginoon ngayong araw. At ngayon po ay atin po itong pagbubulay-bulayin. Makiisa po kayo sa akin sa aklat po ng Romans chapter 6, verse 1 hanggang verse 7. Actually, lahat po ng verses na ito ay ating pong pag-aaralan. Pero 1 to 7 lang po ang ating babasahin. Sa Tagalog ko po babasahin, mga kapatid. Hallelujah. Romans chapter 6 verse 1. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo patay na sa kasalanan, kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Verse 3. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismo kay Kristo Jesus ay nabautismo na sa kanyang kamatayan? Verse 4, sa makatuwid tayo namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may nabuhay sa isang bagong pamumuhay. Verse 5, sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Verse 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Tayo po sa mandaling manalangin. Hallelujah. Panginoon, sa oras po nito, kami po ay sama-samang dumudulog sa iyo na may pagpapasalamat sapagkat ang iyong mga salitang ito, Panginoon, na lagi, Panginoon, nariyan upang kami palakasin. Nariyan, Panginoon, ang iyong mga mensahero upang kami, Panginoon, ay bigyan ng aral upang siya namin maging panuntunan sa buhay habang kami nasa mundong ibabaw na ito. Tulungan niyo po kami na maunawaan po namin ito ng lubos sa tulong at gabay na yung banal na Espiritu na siya pong tutulong sa amin na maunawaan po namin ito, Panginoon. At upang sa gayon, ito'y tumimo sa aming mga puso at sa mga isip. Ang iyong pagsama, Panginoon, ay napakahalaga sa amin sa gabing ito. Kaya hinihiling po namin, pangunahan niyo po kaming lahat, maging ang lahat ng mga nasa tahanan, maging ang lahat na nakikinig, samahan niyo po kami. Ito po ang aking samot dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. So mga kapatid, ang topic po natin ngayon ay pinamagatan ko po, United in Christ Jesus. Paano po tayo nagkaroon ng pagkakaisa sa ating Panginoon? Gayong sabi po ni Pablo sa aklat po na Romans sa chapter 3, ay walang matuwid. Walang matuwid kahit isa. Bakit? Sabi po doon sa 3:23, ang lahat ng tao ay nagkasala. Walang matuwid sa harapan ng Panginoon. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero may magandang balita po ako sa inyo ngayon, mga kapatid. Ang sabi po dito ay both ang Gentiles and Jews, sila po ay makasalanan. Sabihin, lahat po tayo ay makasalanan. Hindi nila pinarangalan ng Diyos, hindi nila pinasalamatan ng Panginoon. Kaya po, sila ay naghaka-haka na lang sa kanilang sarili nung kanilang mga sariling pananaw. At ito po yung itinutuwid po ngayon ni Pablo dito po sa chapter 6 na ating po pag-aaralan ngayon. Dahil ang sabi po doon sa chapter 3, dahil walang matuwid kahit isa at lahat ng tao ay nagkasala. Ang sabi po doon, pinawalang sala tayo ng ating Panginoong Hesus. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang nagpawalang sala po sa atin. Ano po? Ang kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang nagpalaya sa atin. Bakit? Tanging siya lang po ang itinakda ng Diyos upang maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay mapatawad ang lahat ng kasalanan ng tao sa lahat ng ating ginawa sa pamamagitan ng ating pananalig sa Panginoon. At ang dahil sa pananalig natin sa Panginoon at ang dahil sa pagkakilala natin na siya ipinako at namatay at muling nabuhay doon sa
krus ng Kalbaryo, tayo po ngayon ay may kapanatagan na at may kapayapaan na. Ano po? Ngayon po, nilinaw pa pong mabuti dito ni Pablo sa aklat po ng Romans chapter 6 na malinaw po dito sa chapter 6 na meron pong 5 malinaw na pagkakakilanlan sa atin na tayo po ay united na sa ating Panginoon. Ano po? Nung sinabi niya po na dahil sa kagandang loob ng ating Panginoong Hesus, ang sabi niya po doon, magpapatuloy pa ba tayo sa kasalanan? Sabi niya po doon sa verse 1, ano pa ngayon sabihin natin dito? Tayo ba'y patuloy pang magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahan loob ng Diyos? Sabi niya, hindi. Bakit? Tayo patay na sa kasalanan, ano po? Kaya't hindi na tayo dapat namumuhay sa pagkakasala. Ito po ang isinagot niya. Sa verse 3, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ay nabautismo na kay Kristo Jesus? Nabautismo tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Meron pong 5 division dito sa chapter 6 at ito po yung una, mga kapatid, na mapapatunayan natin na tayo ay united sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi po dyan, kung tayo ay, nakasama na doon sa kanyang kamatayan, nabarid na tayo, nalibing na tayo. Nung ilibing si Kristo, nalibing ng lahat ang ating kasalanan doon. Ano po? Yung bautismo sinasabi po dito, yung spiritual baptism. Yung personal na pagkakilala mo sa Panginoon, ito yung dala sa iyo na ang iyong kasalanan, tumingi ka ng tawad sa Panginoon, nung mamatay ang Panginoon, kinuha na niyang lahat yun, inako na niyang lahat yun. Yung pagkakilala mo ngayon sa Panginoon, yun na yung pagtubos ng Panginoon sa iyong mga kasalanan. Dahil ang sabi niya dito, sa verse 4, sa makatwid tayo namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay na muli si Kristo Jesus sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng ating Ama, tayo na may mabubuhay ngayon sa bagong pamumuhay. First division, makikita po natin dito. We will know that we are united in Christ Jesus when your life was buried with Christ. At pag nabarid ka na sa pamamagitan ng ating, kailan yon, mga kapatid? Nang ikaw ay mabaptize sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon. Yan po yun nasa verse 1 to 4. Nabarid tayo, nalibing tayo sa pamamagitan ng pagbautismo, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. At ano po ngayon ang magiging resulta dito, mga kapatid? Ano po, sabi po doon sa verse 4, tayo ngayon ay magkakaroon ng bagong buhay, at tayo po ay mabubuhayin muli sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Mabubuhayin tayong muli kamukha ni Kristo. Ano po yung nasa una? When our life was buried with Christ, with the baptism, with the death of Christ, we will walk in the newness of life in Christ. In verse 4, and we will be raised from the dead like Christ. Iyan po yung magandang balita na gusto ko po may paabot sa inyo, mga kapatid. Pangalawang division, makita po natin sa verse 5 hanggang 11, na makikita po natin po dyan yung dahilan kung bakit po tayo ay nakikipagkaisa sa Panginoon o nakaisa na ng ating Panginoon. It is because, sabi po doon, sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang huling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Bakit? Alam na natin, sabi ni Pablo dito, na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan, mga kapatid. Bago siya nalibing, siya ipinako. At sa pamamagitan ng pagkapakong iyon, mga kapatid, ng ating Panginoon, tayo po ngayon ay na-crucified na rin po yung ating kasalanan doon. Good news, mga kapatid. Para
Kaya kasama nga pa ako doon ang ating kasalanan para hindi na tayo maaliping muli ng kasalanan. At ikaw kapatid at ako, tayong lahat na nakiisa dito, sa pamamagitan natin Panginoong Hesus, pinalaya na tayo sa ating kasalanan. Yan po yung sinasabi mula sa verse 5 hanggang 11. Kaya ang sabi po, alam natin si Kristo ay muling binuhay na hindi na muling mamamatay. Alam po natin yan mga kapatid, di po ba? At ang sabi po sa verse 10, nang siya mamatay, namatay siyang minsanan lang. Para saan? Sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Minsan lang pong namatay ang ating Panginoon. At ang sabi po dyan, siya ay para na ngayon sa Diyos. Ngayon din po tayo mga kapatid. We are united in Christ Jesus sa pangalawang division. When our life was crucified with Christ. When your life was crucified with Christ, you will resurrect from the dead like Christ. Amen. Hanggang po yan sa verse 5. Your old self crucified with Him. Di po ba? Kaya ikaw ay bubuhayin muli ng Panginoon mula sa mga patay kamukha ni Kristo dahil bakit? Yung sarili mo, ibinilang mo nang si Kristo ipinapudo sa krus ng Kalbaryo. Yung lahat ng kasalanan mo, ibinilang mo na kasama ka dun. Yung lumang pagkatao mo, your old self dead with Him. Namatay na, nakasama niya. Kaya ano po ang ating kailangan gawin? Mga kapatid, you live with Him and you have to consider yourself dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Amen? Yan po yung sinabi sa verse 11. Kailangan po nating mamuhay. Ano po? Ikonsidera ang ating mga sarili, patay sa kasalanan, ngunit buhay para kay Kristo. Amen? At pangatlo pong division na makikita po natin dito mga kapatid, makita naman po natin sa verse 12 and 13, ang sabi po dyan, hallelujah, sa verse 12, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masamang pita nito. At huwag nyo na rin ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi na inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Bakit? Ano dapat gawin? Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo niyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Sa bakit? Sapagkat hindi na dapat maghari sa atin ng kasalanan, yamang tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng ating Panginoon. Pangatlong division, we will know that we are united in Christ when your life is in Jesus Christ. Amen. When your life is in Jesus Christ, your life must free from sin. Amen. Your life must free from sin. In verse 12, yun po sinabi niya dyan. Hindi na tayo dapat alipin ng masasamang pita ng ating isip, ng ating puso. When your life was in Christ, your life must be an instrument of God for righteousness. Dapat tayo ngayon instrumento ng Diyos sa katotohanang nagmumula sa kanyang mga salita at makikita sa buhay natin. Di po ba? Sabi ito sa verse 4. Ano po? Tayo ay dapat namumuhay na sa bagong buhay. Di ba sabi, ang sino mang nakipagkaisa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, wala na yung luma mong pagkatao. Ikaw ay bago na. Amen? Your life must be victorious over sin. Why? Because you are not under the law, but under the grace of God. Hallelujah. Hallelujah. Yan po yung makikita po natin dito mga kapatid, na napakagandang balita. Sinagot lahat dito ni Pablo sa chapter 6. Ano po? Una, ang sabi po doon, we are united in Christ when our life was buried with Christ.
Pangalawang division, ano po, makita po natin dyan na we are united in Jesus Christ when our life was crucified with Christ. And pangatlo, we are united in Christ if when our life is in Christ. And pang-apat, Panginoon, sa oras na ito, pang-apat po na division na makita po natin sa verse 15 hanggang 19. Sabi po, ngayon, gagawa pa ba tayo ng kasalanan? Dahil sa wala na tayo sa ilalim ng katusan, kundi nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, sabi na, hindi. Alam ninyong kapag kayo na pailalim kanino man bilang alipin na kayo ng inyong pinapanginoon. Pinapaliwanag niya kung mabuti dito na pag kayo inalipin ng kung sino pinapanginoon nyo, mapapailalim kayo doon. Kaya ang sabi niya, ngayon ba gagawa ka pa ng kasalanan, gayong wala ka na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim na ng biyaya at habag ng ating Panginoon? Sinasabihan niya po dito mga taga-Romans, ano po? Ngayon sabi po niya, ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin. Hallelujah! Saan? Sa aral na tinanggap ninyo. Saan? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon tayo ngayon ay alipin na ng katwiran ng Panginoon. Ito pong chapter 6, halos sagot na lang po lahat ni Pablo sa mga taong nagsasabing once saved, always saved. No! We need to work out our own salvation habang tayo po ay nabubuhay. Maraming gawa ng kaamay, maraming tukso ang nakapaligid. Maraming kang makikita na po pwede kang maging ganun sa mundong ito. Pero sabi niya, subalit, salamat sa Diyos. Tayo tinubos niya. Dati tayong mga alipin ng kasalanan. Ngunit dahil sa tayo naging masunurin sa kanyang mga salita, tayo ngayon ay alipin na ng katwiran. Amen? Hallelujah! Kaya po, napakaganda ng lahat ng mga salitang ito ng ating Panginoon na kung saan kung ipamumuhay natin ito mga kapatid. Hallelujah! Ito na po ang magiging resulta ng ating buhay. At ito po yung panglimang division. Sabi po doon sa 20 hanggang 23, hallelujah, sabi niya po diyan, noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Verse 21, ngunit, ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauuwian ng mga ito ay kamatayan. Diba? Sabi, ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan at ang kauuwi ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano po ang result? Kapag ikaw ay united na sa ating Panginoon, kung ikaw ay pakikipagkaisa sa ating Panginoon, you will have eternal life. God will give you eternal life. Hallelujah. Kaya ngayon mga kapatid, sa oras na ito, ano po, pinapaabot sa pamamagitan ng sulat ni Paul na ito sa chapter 6. Makikita po natin dito yung analysis ng text na ito, na si Paul ay nagbibigay sa lahat ng mga Kristiyano nung panahon na yun sa Rome. Nagbigay siya ng idea at maging sa panahon natin ngayon mga kapatid, about tungkol sa kahalagahan ng pagiging united natin sa Panginoon. Sa halip na yung mga i-insist ay mga haka-haka, mga kuro-kuro, kanya-kanyang pananaw, ano po, na na-influensyan sila ng mga panahon na yon ng mga pagturo ng mga Jews, ano po, pero right now, praise God,
Ang ideyang ito ni Pablo, ang isa nating magandang dapat na ipamuhay. Why? Ito po ay gospel ni Christ sa atin. Na siya dapat nating maging fundamental na pundasyon natin sa bawat buhay natin at maging sa church natin, mga kapatid. Ngayon, sino ngayon si Christ sa ating pinag-aaralan? Jesus Christ was buried for us. Kaya dapat tayo ngayon ay lumalakad na sa bagong pamumuhay natin sa Panginoon. Second, Jesus Christ was crucified for us. Nang si Jesus ay mapako doon sa krus ng Kalbaryo, kasama nang napako doon ang lahat ng ating kasalanan. Jesus Christ was given His life for us. Siya lang ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya lang ang binigay ng Diyos, itinakda ng Diyos sa ikaliligtas nating lahat. Minsan lang siyang namatay at siya ngayon ay para na sa Diyos. Gayon din tayo, mga kapatid. Hallelujah. Jesus Christ sanctified us. Pinabanal tayo, ng ating Panginoon. Iyan si Jesus Christ. We are holy because God is holy. And Jesus Christ will give us eternal life. Ngayon, sa ating application, mga kapatid, in every day of our lives, you must live your life in Christ. Amen? Why? Because for our life, ang buhay natin ito, mga kapatid, was saved through His death and crucifixion. Alalahanin mo ito lagi, kapatid, na minsan lang namatay si Kristo at ngayon siya na para na sa Diyos. Wala nang ibang tutubos ng ating kasalanan. Ano lang kailangan natin gawin? Mamuhay tayo para kay Kristo. Huwag na tayong magmarunong, mga kapatid. Huwag na tayong gumawa ng haka-haka sa ating sarili na kung saan sa mata ng Panginoon tayo magmumukhang hangal lang. Amen? Amen, mga kapatid. Kahit sa oras na ito, mga kapatid, tayo po ay patuloy na dumulog. Nawa po ay itong mensahe ng Panginoon ay naging matanim sa ating mga puso. Amen? Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, sa oras po na ito, kami po ay nagpapasalamat dahil ikaw po, Panginoon, ay punong-puno ng habag at kaawaan sa amin. Ipinapaalala niyo po sa amin, Lord, hallelujah, na walang ibang pwedeng tumubos sa amin. Walang po pwedeng gumawa nito sa amin kung hindi ikaw lang, Panginoon. Kaya't isinusuko po namin sa iyo ang lahat ng aming mga buhay. Buong mundo, buong lahat ng mga tao, Panginoon, I pray na isuko na nilang lahat sa iyo ang kanilang buhay, Panginoon. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang aming tanging tagapagligtas. Ikaw lamang, Panginoon, ang tanging tumubos sa amin, Panginoon. Kaya't maraming salamat. And I pray, Lord, na matuloy na mag-grow in every way ang mensaheng ito sa bawat isang nakinig at nakiisa sa gawain ito. Pagpalain niyo po kami lahat. Ito po ang aking samot dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. God bless you all.